Hello guys, good morning. Guess what? But before we open that one, because every day, nakikita nyo dun sa vlog ko na palagi ko yan binubuksan, let's do some time check. Time check! It's Saturday, 8:18 a.m. Can you guys tell? I just wake up. Pero syempre, naghilamos na tayo, di ba? Anyway, today ay marami tayong ganap. Kasi today we're going to celebrate my husband's birthday. Yay! Turning 21. Tignan natin yung weather. Okay. Well, it's not good, guys. Okay. The weather is not really good, I must say. Yeah, ano na naman guys, Indiana weather again. Nung kahapon, cloudy siya, tapos naulan. Ngayon, Saturday, cloudy again, at ewan ko kung uulan mamaya. But, today, marami akong gagawin. Punta tayo sa labas. Marami akong gagawin. Magluluto tayo. Let's take a look yung itsura sa labas. Makulimlim. Makulimlim sa labas, guys. Yan ang sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko dito. Malamig. Malamig pa rin. Yeah. Indiana weather talaga, guys. Napakahirap intindihin. Yeah. Pag may mga trabaho talaga ang mga tao, hindi ko alam kung sinasadya ng weather eh. Pag may mga trabaho talaga yung mga tao sa loob ng kumpanya, ang ganda ng weather, pero pag yung mga tao sa work, diyan naman nag-uulan-ulan, maambon, makulimlim. Pero masaya yung mga ibon. Anyway guys, updated ko lang kayo. Itong week na to, maaga kami pinauwi nung Wednesday. Yes, they sent us home early, which is not good kasi nga, pag they sent us home early, ibig sabihin short tayo. At hindi lang yun. Wala kaming trabaho ng Thursday and Friday. So, ibig sabihin nun, ilang hours lang yung ating winwork. So, it's not good because we don't have paycheck. Oh no! Yeah, hindi ko alam guys what's going on until now. Medyo pa rin yung ating company. I don't know if just us. Maybe most of the company is still having a hard time. But it's kind of tough. Not getting enough hours. Kasi nga, trying our best na mabayaran yung mga utang natin. But today, we are going to celebrate Junjun. Wow! We are going to celebrate my husband's birthday. Ang menu today, syempre, kahit sa Amerika tayo, ano bang hinahanap-hanap natin pag nasa iba tayong bansa, di ba? Naghahanap tayo ng Filipino food. I'm just lucky enough kasi nung last week, nag-drive pa ako ng malayo just to get the ampalaya and talong. Kasi ang menu natin ay inihaw na isda, makarel, binaungang baboy, Philippine spaghetti. Wow! Hindi mawawala yan, at saka yung bihon. Pero ang menu ngayon is spaghetti lang, wala tayong bihon. Kasi yung mga kids, gusto nila yan. Tapos, I think yun lang ang menu. Tapos, gagawa lang ako ng cake para hindi na ako bibili ng cake sa store. Kasi mas nakakain, guys, kapag yung ginawa ako yung cake kesa yung bibili pa ako sa store. Yeah. And it's more, I must say, cheaper. Kasi, ako lang yung gumawa. So, mamaya, magluluto tayo. And then, isasama ko kayo mamaya dun sa bahay na naman ni Roland. Doon natin isi-celebrate. Kasi nga, yung bahay niya, masyadong, malaki yung space. Pasok na tayo kasi nilalamig na ako.
Yeah, pero magpiprito ako sa labas ng mga talong para hindi mangamoy dito sa loob ng bahay. But before that, syempre, kakain muna tayo ng ano to guys, tinapay ng Texas Roadhouse. Sabi ko is pandesal. So, see you guys later. Hello guys! Oh, nandito na ako sa dirty kitchen ko. Teka, tikman ko muna to. Sarap. Anyway, itour ko kayo sa aking dirty kitchen. Ayan siya guys. So, ngayon, nagpiprito na tayo ng talong para sa aking binagoongang baboy. Tapos dito na ako nagluluto guys ng apritada. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung itsura. Ayan. That's my dirty kitchen. The little corner. Ayan. Tapos, dito guys, yung sink. Kung nyo yung last na video ko, kinakabit ko yung sink. Missing parts. Kaya wala akong sink. But as of now, happy ako kasi hindi na ako sa loob magluluto. Kasi ang ganda naman ng weather. Okay naman yung weather. So, at least hindi mangangamoy yung bahay, di ba? So, ayan guys. Dito ako nagpiprito ng talong. At dito rin ako magpiprito mamaya ng, dito rin ako magluluto ng bagoong. Para yung amoy, hindi siya ma-stuck doon sa bahay. Para yung mga kapitbahay lang ang makakaamoy. Oh yes. Siguro sabi nila, magmumura sana ako. Cooking that stinky smelling blah blah blah. Oh well, ang bangong-bango para sa akin. Mabaho, well, sorry sila, di ba? So, as of now guys, ito lang muna yung maipapakita ko sa inyo. Magluluto ako ng nakagawa na ako ng spaghetti. Isa yun sa handa, chicken apritada. Tapos, ang handa pa namin is grilled na mackerel. Inihaw na isda yon. Tapos, ano pa ba? 1, 2, tapos yung cake, spaghetti, So, akin mga 4 na putahe, I think. Tapos si June naman magigrill din ng mga ibang putahe. So, mamaya, updated ko kayo. Magluluto muna tayo. Kasi, baka masunog yung mga niluluto natin. Nadidistract tayo eh. Okay guys, natapos ko na yung apritada. Natapos ko nang prituhin yung talong. Ngayon, ipiprito ko na yung aking belly fat. Fat belly, belly fat. Ayan. Yeah. Palalabasin natin yung mantika. Kasi, we trying to be healthy also. We need to meet in a compromise level. Wow! Anyway, alam nyo naman, kapag tayo ay nagpiprito ng fat belly, or what do you call this part? Yung sa may tiyan niya, ang ganda niya guys, o tignan nyo, o diba? Alam nyo ibig sabihin nito, mamantika, naku, tatalon-talon na naman yung mantika. Kaya i-coveran natin. Tapos, ang technique ko guys, ewan ko lang sa inyo. Pero habang nagdadaldal ako, ihulog ko na. Kasi mainit na yung kawali. Woo! Sinasabi ko na eh. Woo! Ayan. Pero, ang technique ko guys, pag ako nagluluto ng ganitong klaseng baboy, nagagawa si Jun ng what flavor you gonna make? Mango ice cream. Yung weather ngayon guys, hindi siya humid, hindi siya mainit. Perfect. Sana ganito lang yung init sa Pilipinas. Yung hangin ba guys, yung breeze niya, masarap sa katawan. Kasi ngayon guys, napapansin ko sa Pilipinas, yung hangin niya, grabe na eh, no? Parang, yung nagbabagang hangin. But anyway, okay, pag nagluluto pala ako guys ng, nung fat belly, hold on, nagano ako.
Every time I cook the fat belly, kasi alam naman natin na marami yung taba, alam naman natin tatalsik-talsik yan. Kaya ang ginagawa ko, I cook it in the medium-low para hindi siya nabibigla. Kumbaga dahan-dahan yung mantika niya lumalabas. I mean, long process. It's a long process. Hindi siya minadali, no? Pero it's just me. It's up to you how you cook yours. But for me, kapag nagluluto ako ng fat belly, sa mga pangginisa-ginisa, like yung pag nagpapakbit ako, ganun din ginagamit ko yung taba ng baboy. Yung pagluto ko ba guys, medyo ano siya, mababa lang yung fire. Ayoko yung ang taas ng fire, tapos nagtatalsikan yung ano ng baboy, tapos sunog na yung baboy. So, eto siya guys, pakita ko sa inyo. Hindi pa siya, no? Ito siya, guys. Are that pretty? Ayan. Dahan-dahan lang yung ano ko. Yung pagluto ko, hindi ko siya minamadali. Just like I said, titilansi. Ayan. Palalabasin ko lang yung mantika niya. Tapos, later on, tatanggalin ko yung oil niya, yung fat oil niya. Babawasan natin kasi ayoko nang kainin yung fat oil niya. Takpan natin. Oh, before I do that pala guys, naglalagay na rin ako ng asin. Siyempre, konting asin lang kasi binaungan siya eh. Ayaw natin ng ano. Konting asin lang. Ayan. Tapos, tatakpan ko siya. Ayan. Tapos, ang mangyayari yan guys, lalong magagalit ngayon yung lalong magagalit yung mantika kasi yung moist ba ng ano, nung lid, ng takip. Kaya ang gagawin ko, hihinaan ko lang yung ating apoy. Which is, I just done it. Hold on, usod ko dito para makita nyo. Ayan. Yeah, hininaan ko na yung apoy niya guys. Kaya kita nyo to, yung dumi dito. Dahil yan sa kagagawa ni June, ni Mister. Minamadali niya lahat. Kaya yan, nagtatalsikan. Wala siyang pasensya, no patient. Oh. 'Di ba? Sinong naniniwala diyan? 'Di ba? Ang cooking and baking is about patient. Oh, 'di ba? So anyway, babalikan ko kayo kapag nag-brown na siya. Okay guys, sneak peek tayo, okay? Kasi magdadala rin kami ng homemade ice cream. Sa totoo lang guys, siya lang yung gumagawa ng mango ice cream dito sa amin. Wow! Si June. Kasi hinahanap namin talaga yung ano ba, yung Filipino mango. O, di ba? Kasi dito sa Amerika, iba yung mango nila. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, alam natin yung talaga yung tunay na lasa ng mango. O, di ba? Malinamnam, lalo na yung mango sa mga, sa sambales. Ayan. Yung mango kasi nila dito, iba eh. Yung parang Mexican mango. Basta guys, iba. So anyway, pakita ko sa inyo yung paano yung paggawa niya. Ito siya guys. Ayan. Nasa loob yung what do you call that? Yung ice cream. Minimix niya, tapos habang minimix niya, dahil may yellow dyan, nagpo-frozen na yung ice cream. Ayan. By the way guys, don't mind this mess. Kasi ito yung, ni June, yung pang-smoker niya. Tapos ito yung mga charcoal naman. Tapos ayan yung smoker niya. Plus yung mga kalat junk niya na mga extension. Tapos, ayan yung mga grills. So, ang mangyayari yan guys, baka itapon ko na lang para luminis dito. And then, look, meron na naman siyang grills. At meron pa siyang grills. At meron pa siyang grills. O, di ba? I don't know how much grill ang kailangan niya para sa bahay namin. Kaya, kung minsan, talaga namang kailangan kong awayin. Okay! Kasi ang kulit-kulit, mahilig siyang mag-collect.
Kaya kita nyo, nilinis ko na, at least makikita ko yung mga kalat, yung mga bugs. Siyempre, outdoor to, magkakaroon talaga ng bugs. Pero kung makita natin, pwede natin siyang walisan, di ba? Tapos ito guys, itong grills, sabi ko sa kanya, bilhan ko siya ng grills for Father's Day. Pero hindi niya alam kung anong gusto niya for Father's Day. Pero ito, at saka yan, at saka yon, we need to do something about it. So what are you doing now, huh? I know, but what else you doing? You're gonna add more ice? Oh, ice and salt. Ito yung ginagamit niya guys, oh. Rock salt. Ayan. Gumaganda-ganda na yung weather. Kanina medyo chill. Ngayon, ano na, naging masarap na siya sa pakiramdam. Tignan natin yung yung aking baboy. Oh, ayan na. Nagtubig-tubig. Ayan. That's it for now, guys. Balikan ko kayo mamaya. Okay, guys. Luto na yung akong palaging mali-mali, no? Luto na yung aking baboy. Brown na siya, guys. Tignan nyo. Lumabas na yung mantika, kung gaano karami yung mantika niya. Ito siya, guys, oh. See that? Ayan. Hindi siya yung minadaling pagka-brown. Talagang slow siya. Tapos kita nyo yung dami ng mantikang lumabas. Ayan, babawasan natin yung mantika na yan. See, ang dami guys, oh. Babawasan natin yan kasi mahirap na kakainin natin lahat yan. Ako, ingat-ingat tayo, di ba? So anyway, babawasan ko to. Tapos dito na rin ako gigisa ng bawang, sibuyas, kamatis. Ayan guys, kung nakikita nyo, tinabi ko na yung ating baboy. Kasi nga dito na tayo magigisa ng bawang at sibuyas at kamatis. Tasan ko na rin yung apoy. Ayan. I always start with my garlic. I don't know about you guys, pero ako talaga, pinasanayan ko na talaga ang garlic first. Kasi gusto ko guys yung ano bang tawag nun, yung aroma. Yung aroma talaga ng garlic is the best. Kasi yung onion, di ba, nagmamantika, nagtutubig. So, ayan. Taasan natin yung apoy. Di ba? Ang ganda-ganda, guys, oh. Ayan, guys, medyo brown na yung ating garlic. Ilalagay ko naman yung aking onions. Ayan. Ewan ko lang guys kung paano kayo magbinagoong ang baboy. Pero kami dito, ganito kami. Saka, ewan ko lang kayo guys kung ganito ginagawa nyo. Kasi nga, di ba, may lahi tayong katam. May lahi tayong katam, ayaw na nating ng mga hugasan. O, di ba? Saka hindi naman siya maluluto, guys, kasi nandito yung apoy. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung kamatis. Palagi nating last nilalagay yung kamatis kasi alam naman nating lahat ng kamatis nagtutubig. Tapos, pwede ko na yang ihalo. Di ba? Ganito ako magsangkot siya. Ewan ko lang kung paano yung paggawa ninyo. Siyempre, di ba, lahat tayo naman iba-ibang technique. So, isasangkot siya ko muna to, palalambutin ko muna yung kamatis. Tapos, ilalagay ko mamaya naman yung ating bagoong alamang. So, babalikan natin ng mga 2 minutes. Ayan na guys, buksan uli natin. Try natin. Wow! Okay lang, ilagay ko yung sabaw. Yung moist ng ng takip para may konti siyang tubig. O, di ba? Ang ganda na niya. Luto na yung kamatis. Tapos, ang gagawin ko, ilalagay ko naman yung bagoong. Maglalagay na tayo ng bagoong.
Yung mga Amerikano nating kapitbahay, Oh no! magagalit siguro sila. Sabi nila, what's that smell? Oh. Sorry na lang doon sa mga kapitbahay nating mga Amerikano. Pasensya na kayo kung mabaho para sa inyo. Pero para sa akin, yum yum. It's really good. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng konting tubig. Konti lang. Konti lang. Ayoko naman, masabaw yung aking binagoongan. Oh, wow. Ang ganda na niya, guys. So yummy. Ngayon, lagyan natin ng black pepper. Tapos, dahil luto naman na lahat, madali na lang. Ang lagyan na lang natin ay ang ating ampalaya. O, ito. O, diba? Lagyan, naiwan yung paper towel. Okay. Now, haluin natin. Sa totoo lang, guys, ito, madali na siyang maluto. Kasi, una-una, luto na yung ating talong. Diba? Na-fried natin kanina yung talong. Ipakita ko sa inyo, ito yung talong natin. Ayan, yung fried na talong. Hold on. Ayan. Teka daw, pakita ko daw sa inyo yung pinagmamalaki ni Mr. Pakita ko daw sa inyo. Hold on. Ito daw yung ice cream niya. Wow! Nagawa na siya agad. See? Ano yan? Matigas-tigas na siya. Tapos, anong gagawin? Ilalagay na sa... No, just let it sit again. Oh, you just gonna keep doing it? No, just let it sit. Yeah. So, ayan guys. Oh, di kompleto na kami, may ice cream na kami. 'Di ba? Mga sariling gawa, sariling sikat dito sa amin sa Indiana. O, 'di ba? I mean, syempre, kung gusto mo nang kumain ng Filipino food, wala ka namang mabibilhan, meron din mabibilhan pero malayo. Wala dito. Hindi ka talaga makakain ng fresh na fresh kasi nasa malayo sila. So, you have to learn how to make it your own. O, diba? Ngayon, ayan. Selecta or Magnolia ice cream. Magnolia mango ice cream. Siyempre. Oh yes. Tapos, ito naman yung ating binagoongan. I think, yung nakita ko sa YouTube, mostly they put, what do you call that one? Eggplant. Syempre tayo, mahilig tayo sa ampalaya. So, kulang na lang dyan, sitaw kalabasa, parang kapangpangan pinakbit na rin. Sa totoo lang naman guys, di ba, yung mga Pilipino pagkain natin, may mga konting twist, but they call it different way. O, di ba? So, syempre, masarap yung binagoongang baboy na talong, dagdagan lang natin ng eksang ampalaya para kompleto na. Diba? Ganon talaga. So, tatapusin ko lang to. Pagkatapos nito, anong oras na ba? Oh, guys, 12:10 p.m. na. Ang party start ng 4:00. Tapos, gagawin ko pa yung cake. So, anyway, let me finish. Tama na muna yung chat-chat ko. Oh, papasok daw si Jun. Goy! Oh. Tama na muna yung chat-chat ko kasi mabibihay na ko. So, mamaya updated ko kayo pag nandun na tayo kay Roland. Ayan guys, sa pag-usapan namin na kantahan namin si Jun ng happy birthday. Bigla-bigla nagulat siya. At anyway, yun ang sinasabi ko, di ba? Hindi ko alam ano nangyari sa aking cellphone. For some reason, hindi ko na-i-record ang mga ganap-ganap dito sa amin. Anyway, kumakain na kami guys. Lahat kami gutom na gutom at miss na miss namin ang Filipino food. Diba? Nagluto tayo ng binagoongang baboy. Ayan guys. Oh, di naglakad-lakad na tayo. Para naman di kayo ma-bored kasi ang tahimik ng aking video. Ayan si birthday boy guys. Oh, di ba? Nagluluto siya ngayon. Ang yabang-yabang suot pa niya yung peke niyang dollar na pendant. Ayan,
Gawa namin yan guys, yung pork kabad. Kasi kuminsan namimiss natin yung Filipino style. Ngayon, sabi ko, lakad tayo, punta tayo doon sa ating kapitbahay. Titignan natin yung mga baka nila guys. Ang lalaki ng mga baka nila. Sarap pang nilaga o bulalo. O, diba? Imagine nyo yan guys, yan yung lote ni brother-in-law, yung bunso kapatid ni June. Ayan ang property niya, tinatawag dito sa amin na countryside. Mala probinsya ang style. But anyway, ito si Zoe. Say hi to Zoe. Makulit yung aso na yan. Tinatawag yan na asong bahay. Kita nyo naman guys, so happy siya kasi nakawala siya. Takbo ng takbo. Ang kulit-kulit niya dyan. Tignan nyo. Oh. Masayang-masaya siya. Sayang lang guys, hindi ko alam anong nangyari doon sa aking, tawag nito, pag nagre-record ako, hindi na-record yung mga voice. I don't know why, but kaya kung minsan napapansin nyo doon sa video ko, palagi akong naninigurado kung gumagana ba yung aking, mic. Anyway, nandito na tayo. Ayan nga pala si Mia at si Kulit Andrew. Siya yung nag-birthday ng second birthday. Ayan guys, ayan yung mga baka. Tignan niyo ang lalaki. Oh, nagpaplano na kaming bumalik. Naiinip na kami. So, tinuturo ko kung gaano kalayo yung bahay nung kapitbahay at bahay ni Roland. Si Kulit Zoe. Anyway, ayan yung mga baka dito guys. Ang tataba nila. Ibang-iba yung taba nila para sa Pilipinas. So, I don't know anong pagkain nila dito. Ayan, kinulit namin si Makmak. Sabi ko, sakay kami sa trunk niya para hindi na kami maglakad. O, diba? Nakikibata tayo. Bakit hindi naman? Ayan guys, naglalaro sila ng volleyball. By the way guys, dito kami nagsiselebrate ng 4th of July kasi nga, like I said, malaki yung lote niya at walang mga kapitbahay, wala kaming masasagabal na mga kapitbahay. Kasi dito guys, hindi pwedeng basta-basta lang mag-iingay at tayo ay tatawagan ng police. Private talaga, privacy is important here. Tignan nyo si Ate Penyo, oh. Ang hirap na hirap bumaba. Tinatawanan ko siya dyan. Buti na lang guys, pagdating dun sa pagkanta namin kay Kuya Junyo, biglang gumana yung ating mic sa telepono. So, sorry guys, sorry uli at hindi nyo narinig yung mga ibang mga kakulitan natin. But this is my husband, he's turning 56. Bro, Andrew, help Uncle June! Come on, me up. Yeah, I'm not gonna hit him. Grabe ka naman! Hello! Ako naman ako! Grabe ka naman, Han! Yay!